Hello, check. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Afternoon. Tayo po tayong lahat. Tapos batiin po muna natin yung mga kasama natin ng Blessed Sunday, everyone. Ayan. Batiin din po natin yung mga kasama natin online na nanonood sa kanilang mga bahay ngayong hapon. Good afternoon and have a blessed Sunday. Let's all worship our Lord. Sama-sama nating purihin ang Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. 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 May galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hindi pa, may galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Huli pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Bigyan natin ang pinakamataas na pasasalamat ang kabutihan ng ating Panginoon. O Diyos,
sa kabutihan mo. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, kami po ay naririto. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. 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 Yes, Lord. Napakabuti mo po, Panginoon. Gusto namin kayong pasalamatan. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Amen. And we the redeemed, the redeemed shall be strong in purpose and unity, declaring aloud praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever
and ever. Amen. Amen. Speak to our God. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. 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 Yes, Lord. Be to our God forever. We long to worship you, Lord God. We long to be with you, Panginoon. And salvation only belongs to you, Lord God. Wala na pong iba. Hindi namin ito masusumpungan sa kahit na ano at kahit na sino, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Dahil kayo lamang po ang may pinakadakilang pag-ibig para sa amin, Lord God. Para sa iyong mga nilikha. You loved us so much that you gave up your life on the cross to raise us from the dead, to cleanse our sin, Panginoon, and to be with you again. We are grateful, Lord God. We are grateful. And we want to bring you all the honor, all the glory, and all the blessing. In Jesus' name, we pray. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Binabati natin yung mga kapatiran natin na nasa online ngayon. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Sana po ay mangusap ang banal na espiritu sa atin lahat. At meron tayong mapupulot po sa ating pag-aaral ngayon. So bago po yung tayo magsimula ay kindly plus po yung ito yung message outline natin. Yan. So, kompleto ba kaya dito? Sa akin, kompleto eh. Kasi kinocompile ko po ito dahil ito na po yan eh. Ito na yung parang pinakalibro natin. Kasi kung yung ibang churches, mayroon silang manual para po sa doktrina, ay kung ano yung pinipreach po namin ay ito na po yon yung maging guide natin. Kasi hindi naman natin pwedeng babaguhin. Kung ano yung doctrine na yan, yung katuruan na yan, ay yun na yun. Might be na sa mga susunod na mga, let's say, mga panahon na hindi na kami yung nagpipreach dito, ay pwede nyo pa rin reviewin ito dahil ito na yung katuruan na hindi po siya nagbabago. Yes? At meron tayong sariling libro pag makumpile po nyo yan. Sana huwag nyo walain yan. Kasi pwedeng gamitin natin to sa Bible study. Pag may Bible study tayo, meron kayong babahaginan ng salita, pwede nyo gamitin ito. Dahil nandun na yung mga doctrines. Papasadahan natin lahat yung mga basic doctrines ng kung ano yung pinapanghawakan natin. Okay? So, ano ba yung topic natin ngayon? Yung topic natin ngayon ay isa sa pinaka-importante po sa doktrina na tinuturo po doon sa bilang Kristiyano, doon sa Biblia. But bago po dyan, let's pray. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Kami po'y nagpupuri sa iyo sa pagkakataong ito dahil kayo po'y mabuti sa amin.
Salamat po sa oras, sa pagkakataon, sa kalakasan, Lord, na inyong binigay sa amin upang kami po ay makapunta dito at kami po ay makarinig na yung salita. We pray, Lord, na kayo pong mangusap sa amin through the power of the Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, kayo pong manguna sa amin, sa aming pag-aaral ngayon. At ang aming dinadalangin na mabigyan namin ng luwalhati, ang Ama, ang Anak, at ganon din po kayo, O Holy Spirit. We praise you and give thanks in Jesus' name. Amen. Okay, so yung pag-aaralan natin ay napakahalaga po ito para po sa atin bilang mga mananampalataya. Topic natin is about faith o pananampalataya. Pananampalataya, ayan yung sa Tagalog. Faith is, yan yung English niya. Kaso lang yung faith kasi is, sometimes, sabihin lang ng Tagalog ay naniniwala ako. So, it's belief. So, kulang. Pag faith, makita natin yung definition mamaya is more than a belief, more than sa paniniwala. Pag sinabi natin, naniniwala tayo ng tama na ayon sa Biblia, so that's belief o believing. Pero faith ay malalim po doon. So, ano ba yung faith na yan? Sabi ni E.W.W., hindi ko na sabihin sino yan. Faith daw is the bridge to lie from the spiritual realm into the physical realm. So makita nyo dyan sa picture, this the spiritual realm, ito yung physical realm. Dito tayo. So ano yung nagkukulay dyan? So this is the faith. Bakit sinabi na tulayan siya? Actually, hindi ko na sulat tong verse na to. Kung meron kayong mga Bible sa dala nyo, ay pinin yung basahin sa 2 Peter chapter 1 verse 3. 2 Peter chapter 1 verse 3. So, ang sabi dito, sa NIV, basahin ko na lang, sabi dito, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So, makita natin dito na sa Holy, who called us. Lahat tayo tinawag ng Lord. Amen. So, lahat tayo tinawag. Kasi kung hindi tayo tinawag ng Panginoon, so hindi tayo nakikinig. Kasi yung lahat na tinawag ng Lord, ng Diyos, ay kanyang mga anak, binigyan niya ng Espiritu upang maging receptive. Katulad nila, sila ay nagkakaisa, mayroon silang antena doon sa taas. Pero sabi doon sa binasa natin, 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything. Binigay na raw lahat. Everything we need. So, for a godly life. So, binigyan tayo ng godly life, pero mababasa natin doon sa Matthew chapter 6, kasama na ginawa ng Panginoon, ginawa ng Diyos Ama, yung langit at ang lupa, ay kompleto na po yan. Alam niya na ngayon ay ilang bilyon na yung tao. Nakanda na yan. Naka-allocate na yan yung na tayo na kanyang mga anak, di ba? If God provides for those who are not believers, much more to His children, di ba? Kaso lang, ang sabi dito, through our knowledge of Him who called us. So, kailangan natin ng knowledge. Kasama na yung pananampalataya. Kasi pag di natin alam kung ano yung
Hindi natin alam kung ano yung mga benefits o yung hinanda sa atin ng Panginoon. So we could not claim because we have no knowledge. Di ba sabi sa Old Testament, my people are perished because of lack of knowledge. Di sinabi doon na my people are perished because of lack of obedience. Hindi po sinabi doon, but it's lack of knowledge. Kasama na rin yung pananampalataya dahil ito yung bridge dito. So we could not get anything na nakahanda para sa atin ng Panginoon because we don't claim it by faith. Diba? The righteous shall live by faith. Makita natin yung verse na yan. So, ano ba yung faith o pananampalataya? Ang sabi dyan, faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. So, ano yung ibig sabihin ng substance? Ang naalala ko kasi pag sinabing substance during our school days ay like a matter, di ba? Matter, what is matter? Sabi doon sa school natin, yung mga estudyante dyan. Ayun. Memorize pa ni Bro Romy. Everything that occupies space and has weight. So lahat yan. So ibig sabihin, yung faith pala is the substance. So ibig sabihin, may laman. Hindi siya hangin, di ba? Even do yung kuryente. Ibig sinabi niya, substance eh. Ibig sabihin, may laman. And then, so ano ibig sabihin ng substance? In Greek, sabi niya, substance is hypostasis ba yan? Hypostasis, which means foundation, actual being or confident assurance, something real, not imaginary. So, totoo siya. Hindi siya imaginary. It's a foundation. Kaya, may laman ang pananampalataya. Hindi siya yung pang hinuhulaan mo lang mga hula or something. Hindi yan hindi yan siya faith eh. Walang laman yun. So, is the substance of things hoped for. So, ang Kristiyano pala, tayo, ay lahat tayo, mayroon naman tayong mga hinahangan, ba? Things hoped for. Pero kailangan yung hinahangad natin, kung gusto nating makamit, ay kailangan siya ng substance. Yan nga yun. We need to have a foundation or a confident assurance. Okay. Balik tayo. Ay, matras. Matras mga please. Ayan. Kasi sa ibang translation, ito kasi King James yung nasa taas eh. Yung sa taas, King James. Yung dito sa baba is Berean yan eh. Berean Bible. Now, faith is the assurance. Iba naman yung niya. Iba naman yung definition niya. Assurance o kasiguruhan of what we hope for and the certainty, doble na, katiyakan. May katiyakan na, mayroon pang kasiguruhan of what we do not see. Oh. So mayroon tayong katiyakan, mayroon tayong kasiguruhan, mayroon tayong foundation, something real and not imaginary. So yan yung sinabi diyan. So tingnan natin. Now, faith is the substance of things hoped for. So ano ba yung mga hope for natin? Ang sabi diyan,
Hope muna. Ang hope is confident expectation, not wishful thinking. Yung hope kasi minsan sinasabi, sana, di ba? Sana ulan bukas, di ba? Hindi ka sure. Sana yung iba pa eh. Sana mananalo ang loto. Sana. Hindi yan faith. Hindi yan hope. Maling hope yan siya. Of things hope for. Ang hope na sinasabi diyan ay ito. Oops. Pabalik natin. Ayan. Ayan. Ay, namali. Ayan. Tama na ba? Ayan. Okay na siya. Evidence. So, sana tayo? Sorry Ayan. Ayan. Things hope for is mga pangako yan ng Diyos na hindi pa natin natatanggap. O kasi pag natanggap na natin, nasa atin na, are you still hoping it? Hino-hope pa ba natin? Nasa atin na eh. We already enjoy it. Nasa atin na eh. We don't hope it. Hindi yan na yun. Faith, nakikita na natin. Just like God's provision, yung mga pangangailangan natin, answered prayer, or any specific promise He has made in Scripture. Kung ano-ano yung mga pangako ng Lord na nakasulat sa Scripture, ay pwede natin panghawakan yan. So, but we make sure na yung pangako na yon ay para po sa atin. Hindi po lahat nandun ay para sa atin dahil yung iba ay nasa Old Testament time para sa mga Hudyo, iba rin yung mga para sa mga Gentiles. Tayo Gentiles, Christian tayo eh. So, even though ang Lord hindi nagtatangi, pero we need to be careful and be guided by the Holy Spirit na yung mga pinanghawakan natin ay para nga sa atin yon. Okay? So, ito yung sabi dito. Dito naman tayo sa evidence. Ano ba yung ebidensya na yan? Okay. Evidence of things not seen. So, ano yung mga ebidensya na yon ng mga bagay na hindi natin nakikita? So, ibig sabihin na yung pananampalataya hindi nakikita. Di ba? Faith nga yan eh. So, evidence ay, ang translation sa Greek is eligchos. Tama ba yan? Which means proof, conviction, or assurance established through testing. Ibig sabihin, subok na siya. Yung evidence na yan ay napapatunayan na. There's an assurance na ito ay talagang 100%. Pag sinabi subok na yan, mayroong evidence. Ano ba yon? So, evidence of things not seen. Okay? Ano pa? Dalawa yan eh. The evidence isn't our feelings or wishful thinking. So, hindi yan siya na positive thinking. Basta talagang kapit ka lang. Talagang huwag ka lang mawala ng pag-asa. Di ba? Mayroon tayong ganun. Totoo naman yun. Pero ano yung basihan natin? Ito yung kulang minsan eh. Yan nakalagay dyan. It's grounded in God's unchanging character. Dapat nakabase yan doon sa attribute ng Lord and proven track record in history. Kung ano yung ginawa niya. Scripture, not positive thinking. So makita natin doon sa Old Testament, kung babasahin natin, na kung ano yung ginawa ng Panginoon, even doon sila sa disyerto, in 40 years, na sila po ay naligaw. O hindi naligaw yon, ibig sabihin, they are wandering kasi, wandering in the desert. So hindi siya naligaw, but talagang sinadya na doon sila dadaan. Makita natin kung paano sila pinakain ng Panginoon, paano sila pinainom,
At paano sila nabuhay in 40 years? Nandun sila sa disyerto, di ba? Hindi nasira yung mga sapatos sila, yung mga damit nila. So that's miracle. That's the divine provision ng Panginoon. So it's proven talaga na kung ang magbigay ang Panginoon, when the Lord cares para sa atin, it's the best dahil siya ay tatay natin, di ba? Kaya subok na siya yung character and proven track record. So may ebidensya. Nakasulat saan? Sa Biblia. So why faith is very important? Bakit po ang pananampalataya ay mahalaga? Sige nga. In one word, o one sentence. Sino yung volunteer? Why faith is important? Sino yung may naalala kayo? Sabi ni Ate Maritz, assurance. So being sure, assurance. Sure. Sure na tayo. Yan yung sa definition natin eh. Tama din yun. Sure tayo doon sa pananampalataya natin. Dahil we have faith, so we are sure na sa tamang daan tayo. Okay? So tama din yun. Pero yung sabi ng Bible, why faith is very important? Kasi sabi sa Hebrews 11:6 kasi, without faith, it's impossible to please God. So, yung gusto kasi natin, di ba, is, nandito tayo is to please God. Not to please people. Tama ba? Nandito tayo para matuto sa kanyang mga salita at makilala natin siya lalo, di ba? So, our faith would increase. Kasi sabi dito, kung tapusin natin yan, it's impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So lahat na tayo naghahanap sa Panginoon. Amen. Nandito tayo eh. Because we want to know the Lord more. Yan yung purpose natin, di ba? And then, so yan yung pinaka-importante na purpose. Sabi ko nga kanina, very important po itong faith na to. Itong pag-aaralan natin. Because our purpose ay mapangarangalan ang Panginoon at mabigyan siya ng luwalhati. Amen? Amen. So, ngayon, meron akong illustration dyan ay para ma-explain ko sa inyo kung ano yung faith. Yung kuryente ba ay nakikita nyo? Pag nakakita kayo ng wire, nakikita nyo ba na yung kuryente tumutulay doon? Hindi, di ba? Kaya pag nakakita tayo ng wire na or bare or something na mayroong tawag dito, yung natalupan, takot tayo, di ba? Ayaw nating hawakan. Bakit? Kasi hindi natin nakikita yung kuryente. So, ganon din yung pananampalataya. Hindi natin nakikita siya, di ba? Hindi natin nakikita yung kuryente. That's by faith na lang din. Tama ba? Parang by faith, ha? Hindi natin nakikita. Pero, malalaman natin na mayroong kuryente dahil ganito. Pero kung makita natin na yung electric pan na yan ay umiikot ba? Oo nga, umiikot siya. Yung ilaw ay may ilaw, ibig sabihin may kuryente yan. Umiinit yung heater, kaya ganun din tayo. Yung pananampalataya natin sa Panginoon ay makikita na lang yan doon sa yung naging effect. Hindi natin nakikita ang Holy Spirit, hindi natin nakikita si God the Father, hindi natin nakikita si Jesus Christ. But we believe, di ba? Naniniwala tayo
nanampalataya tayo. So yan yung faith. Kasi di ba sabi doon, and He rewards those who earnestly seek Him. So mayroong epekto. Ibig sabihin, pag yung mayroon tayong pananampalataya, ay makikita natin sa result. Dati, halimbawa, dating sugarol tayo, ngayon ay bibigay na. Nagbibigay na, hindi na pakabig. Kasi dati yan yung adik nung kahit elementary pa ako, adik na ako sa sugal eh. Kasi yan yung natutunan ko doon sa mga kalaro ko, doon sa kapitbahay namin. Kahit nung elementary pa ako, nagsusugal na high school, hanggang college yan. Kaya matuto ko na magsinungaling. Dami kang kaaway dahil pag nanalo ka, ayaw ka pa, hindi ka pini tumigil. Mahirap po yun pag adik ka na. Hindi lang naman adik sa sugal, daming adik din sa, let's say, drugs. Mahirap na ano yan. Pag naging adik na yan, alipin na. Dati kahit talo ako, okay pa rin, basta nakapanglaro. Yan yung ibig sabihin ng, yan yung adik na siya. But by God's grace, ay nakapagturo na ako ng giving. Tinanggal na ng Lord sa akin yung pangkamig na espiritu. So, praise God for that. So, maraming ginawa ang Lord sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nandito tayo at we have a lot of testimonies bawat isa sa atin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Paano niya tayo binago? Kung marami lang tayong time ay pwede tayong magbigay ng testimony. Mamaya mayroong magbigay ng testimony pala after this preaching. Okay? So, mayroon akong isi-share sa inyo what the Bible said about faith. Kung isa-isayin natin, yung mga verses na yan, ang dami. Kasi kung sa Good News Bible ginagamit nyo is 521 times yan. Yung sa ibang version, may 400, 300 something. So, hindi na natin pwedeng isa-isahin yon. Namili lang ako ng mga verses pertaining to faith. 6 lang. So makita niyo diyan sa binigay ko na sa inyo, guide. Okay, so ang una ay yan. Okay. Isa pa, yan. Romans 10:17 ba? So faith comes by hearing and hearing the word of God. So katulad natin, yung pananampalataya natin ay nadadagdagan dahil nakikinig tayo by hearing. Kaso nung time nila ay hindi pa uso yung, minsan ilan lang yung mayroong sariling scripture o scroll pa yung dati. Pero ngayon, lahat tayo, mayroon na tang Bible, di ba? Meron pa tayo sa bulsa, sa cellphone natin. Ang kulang na lang, babasahin natin So sabi, faith comes by hearing. Hindi lang sa pakikinig, pakipag-fellowship natin, we involve in Bible study, ay nananagdagan yung pananampalataya natin. Okay? So yan yung isang verse. Yung pangalawa, the righteous shall live by faith. So, ang context kasi dyan is about our righteousness. The righteous, if we are righteous, hindi ang tawag, we are considered kasama dyan. That the righteous live by faith, shall live by faith. Ang righteousness natin is the Lord Jesus Christ. Amen? Kung basihan lang natin yung sarili natin, by ourselves we are not righteous. We are sinner, di ba? But our righteousness is Jesus Christ.
yung palagi kong nasishare sa inyo na verse from your Romans chapter 5 verse 17, di ba? Sabi doon that by one man's offense, death reigned through that one man. Sino yun? Si Adam. Much more those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in this life through the one man, Jesus Christ. So, ang righteousness pala is a gift. We don't earn, we don't deserve. But the righteousness is a gift sa atin. So, we receive that gift. Lahat tayo mayroong gift na natanggap. That's why, ang sabi, we reign in this life. We reign over sin. Kaya nananalo na tayo doon sa kung saan tayo alipin dati dahil because of that gift of righteousness. Pero ang requirement that the righteous shall live by faith sa pananampalataya. Kaya tayo nag-aral upang sa ganun ay makapamuhay tayo ng may pananampalataya. So yung isa, halos kapareho din. Yan o. For we live by faith and not by sight. Yung isa, the righteous shall live by faith. Yung isa ay, we live by faith and not by sight. So that's application. Pag nakikita na natin, hindi na natin hinuhope yan eh. Hindi na yan by faith. Yung mga hindi pa natin natamo, hindi pa natin natanggap, that's by faith. But we don't live by sight, but by faith. Ano yung example na yan? Sabi ng lula ko kasi noon mag-aral kang mabuti. Kasi gusto niya mapunta ka sa US. Yan yung palagi yung sinasabi sa akin Kasi yung lulo ko ay veteran. Ilocano yan siya pero US citizen siya. Kaya nandun sila sa US. Kasi dito ay, sa US ay nandito yung green pasture. Yan palagi yung sinasabi sa akin. Kaya mag-aral kang mabuti. Sabi niya sa akin. Pero ngayon, natutunan ko na ang blessing pala ng Lord ay hindi nakadepende sa location. Kasi sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, ang sabi dito, all these blessings shall come upon you and overtake you. So, Deuteronomy 28 ito yung mga blessing pala, kung anak tayo ng Panginoon, ay lalapit sa atin and overtake you. Tayo, hahabulin tayo, maabutan tayo. Ibig sabihin nun, hindi na natin kailangan habulin yung mga blessing na yan. Kaya kahit na dito tayo sa Pilipinas, ay the Lord is able to bless us. Kasi nasubukan ko mag-abroad ng 4 na taon sa Saudi. Pero I believe that the Lord has called me din doon dahil meron naman akong nashiran doon at ginawa din akong pastor doon for 4 years doon sa Saudi. So I have a calling. Pero kung sasabihin natin na ang blessing nandun lang sa abroad, mali po yun. Because the blessing, wherever we are, hahabulin tayo ng blessing ng Lord. Nakita ko naman kung ano yung kinikita ko doon sa Saudi by that time, sabi ko, mas malaki pa yung kinikita ko dito ngayon So, mali yun. Talagang totoo yung sabi ng Lord na ang blessing sa atin ay susunod sa atin. Ma-overtaken pa nga tayo, di ba? So, isang example lang yan. Yung sa pag-abroad at makasama mo pa yung pamilya mo. Diba? So that's a big blessing. So mamaya, mayroon tayong mga discussion ay pwede kayo mag-share ng mga experiences nyo about faith. Okay? So, konti na lang. Whatever is from faith is sin. So, ang context nito ay sa pagkain. Kasi pang iba, mukhang naiala yan doon sa mga Diyos-Diyosan. So, hindi siya by faith. Ibig sabihin, kung kakain tayo, whether we eat or drink or whatsoever we do, it should be by tayo. Hindi siya yung, kasi pag ganyan, mayroon siyang
pagdududa. Doubt and faith ay di magkakasama eh. So, siguro nakukonsensya siya or something. So, wala siyang kapayapaan. So, that's the result of doubt. Minsan, nandun yung guilt. Pero pag nandun, mayroon tayong pananampalataya, nandun yung peace. Yan yung basihan natin. Kasi kasama natin ang Holy Spirit. Yes? Okay? So, everything that is not from faith is sin. At mayroon pang verse na sabi doon, I forgot to include, everything, do not go beyond what is written. So, dapat, as possible, lahat tayo kailangan talaga na yung ginagawa natin nakasulat sa Scripture. Habang tumatagal po tayo sa pananampalataya natin, yung maging action natin ay automatic na yan eh. Nagbabasa ka, alam naman, mali pala itong ginawa ko. Kasi nung bagong mananampalataya pa lang tayo, ay hindi naman natin alam lahat eh. Marami tayong ginagawa na mali pa eh. Di ba? Hindi natin alam eh. Yung iba, tatakot pa doon sa pagdadaan doon sa may puno. Ano ba yun? Anong tabo yung sa amin kasi? Sa amin kasi sa Bisaya eh. Tabi-apo daw. Bakit ka pa nagpapaalam doon? Sabi ko, takot ka doon sa fallen angels or something na sabi mga engkanto daw. Sabi ko, pag dumadaan ako dyan, in the name of Jesus, no one can harm me, no one can touch me. I am covered by the blood of Jesus. So, before, bagong Christian ka pa lang, feeling ganon. Pero pag matagal ka na, we need to know our position, di ba? So, that's application of faith. And number 5, for by grace, you have been saved through faith. So, pagkaligtas natin, yung kaligtasan natin dito is by faith. It's not by works, sabi dyan. Kasi ang sabi doon ay for by grace. So, yung grace, yan yung it's from the Lord. That's His gift. Diba? That's His responsibility to give us the grace. And for ang faith is our response. So, tatanggapin natin by faith. Hindi mo naman natin nakikita si Jesus Christ na pinako. Hindi naman natin siya nakita na nabuhay muli. Saan natin nakita lang yan? Di ba? Nandun sa Scripture. So, by faith we believe. Kaya tayo naligtas. So, example yan doon sa faith. And the last one, ang sabi dyan ay, sabi dyan, so, faith without works is dead. So, iba naman yan. It's not pertaining to salvation. Hindi yan siya tungkol po sa kaligtasan natin. Kasi yung kaligtasan natin is by faith. Ito naman is, yung context niyan ay pagtulong doon sa nangangailangan. Kung sabi diyan, kung may nangangailangan ay, sige, by faith, naniniwala ako doon. Be-bless kita, sige, pag-pray kita. Meron ka nang maitulong, pero ayaw mo lang magbigay. So, sabi nga, ano yung faith mo? So, your faith is dead because there's no action. So, wag natin pagbali-balik ta rin yung righteousness deeds. That is practical righteousness. At yung righteousness na yung sinabi ko kanina, that is by faith, na tinanggap natin. So, gift of righteousness and the practical righteousness, yun yung pang-araw-araw na ginagawa natin. Just like for example, sino yung naka-experience niya dito na nakita niya yung nakakita kayo ng pedestrian lane. Medyo malayo konti eh. Itatawid lang naman ako dun eh. Kasi di ba nag-iisip kayo, tatawid kaya ako dito, pupunta pa ako doon, konti. So, alam natin na, wala namang pulis eh. Di ba ganyan tayo? Pero alam natin na
we need to submit to the governing authorities. Di ba? Yung sabi ni Paul. Dapat sumunod tayo kaya nagbabayad tayo ng buwis. So, the same with this pedestrian lane. Kaso lang, minsan, nandun yung being human natin, di ba? So, kung by faith, edi dan ka na lang doon sa pedestrian lane, kahit na malayo, malinis, wala ka naman yung guilt. Yan sinabi ko kanina, mayroon kang peace of mind. Diba? So, yan yung practical righteousness and the righteousness na na kailangan natin sa salvation. Gift of righteousness. Yan yung sinasabi. Actually, yung Matthew 6:33, alam niyo yun, di ba? Di ba? Seek first His kingdom and His righteousness. His righteousness. Not our righteousness. So ano yung His righteousness na yan? Yan yung gift of righteousness na bigay niya sa atin. Romans 5:17 yan. Huwag niyong kalimutan po yan. Seek first His kingdom. Kingdom. Oo. Tayo we are the kingdom of God because the Holy Spirit lives in us, di ba? So, pag tinanggap natin ang Panginoon, if we receive Christ as our Lord and Savior, we already have the kingdom and His righteousness. So, we receive His gift of righteousness. So, na-meet natin yung requirements. Kasi yung pagkaintindi ng iba, yung righteousness na yan sa Matthew 6:33 ay righteousness through their own efforts. Kaya, magsipag ako. Ay, siyempre, tama naman yan dahil sabi nga dito, yan yung practical righteousness. Pero yung sinasabing righteousness is we need to receive first the gift of righteousness. And all these things shall be added unto us. Lahat daw yan. Dadagdag na lang sa atin yan. So we meet the requirement of Matthew 6:33. Yan yung mali nung nakita ko yung nagpipreach na iba. Magsipag ka kasi para mabless ka ng Lord. No. Yes, kailangan natin magsipag. Pero binibless tayo on account of Jesus Christ kung ano yung ginawa niya. Kasi kung yung panghawakan natin dahil masipag tayo, hindi by works na yon. Di ba? The righteous shall live by faith. So first and foremost, we live by faith in the Son of God. Sabi ni Paul, di ba? Galatians 2:20 ba yan? I have been crucified with Christ, sabi niya. And I'm no longer live, but Christ lives in me. Sabi ni, the life I live in the body, I live by faith. By the faith of the Son of God who loves me and give Himself for me. So yan yung sabi ni Paul doon sa Galatians 2:20. Okay? So mayroon tayong mga question mamaya for discussion. So, yan. Bala na yung mag-lead sa inyo mamaya. So, mayroon tayong tawagin ko si Dang. Meron daw siyang testimony concerning this faith. May maikling testimony po ako. Ang konti natin, pero alam ko, kaya kayo andito ngayon, hindi aksidente. I think kayo yung dapat makarinig ng testimony na isi-share ko po ngayon. Okay? So, ito po ay tungkol sa faith. In a nutshell, 6 po kami, maaga na biyuda ang nanay ko. Lumaki po ako, 3 years old pa lang ako, wala akong tatay. So, lumaki ako nang hindi ko naranasan magkaroon ng humingi sa tatay. Di ba, Daddy, bili mo ako ng ganito, ganon. So, lumaki ako na ang nanay ko, alam kong 6 kami, alam kong hirap siya, hanggang naging college ako, hindi ako humingi. Kasi alam ko, hindi niya kaya. Okay? Kahit teenager ako, uso nun, nauuso yung maong nun, Levi's, alam ko mahal, hindi ako humihingi.
So, anything na kailangan ko materially, nagsisave ako out of sa baon ko. Pag nakaipon ako, bumibili ako sa Memorite, ang daming mura doon. Sa ano po yan, recto, banda dyan ng University Bell. At doon ako umaano. Hindi ko natutunan na humingi. Kasi nga po, alam kong mahirap. Okay. Nung nakapag-asawa po ako, si Rafi, baligtad kami. Siya may lola na lahat ng mga pangailangan niya, naibibigay ng lola sa mga pag-aaral niya, calculator and everything, and so on. Ako, baligtad kami. So, nung nag-asawa kami, siya po ang nagturo sa akin, mentor, tungkol sa pananampalataya. Kasi ako, pag may gusto, sasabihin ko agad, hindi ko mabibili yan. Hindi ko kaya yan. Ay, ang mahal niyan. Parang hindi ako magkakaroon yan. Lagi niyang sasabihin sa akin, bakit mo nililimitahan ang Diyos? Sabi niyang gano'n, kayang-kaya ng Lord yan. So, baligtad kami sa gano'n. So, hanggang sa natutunan ko, yung way of niya, yung faith niya, ang lakas sa gano'n. Kapag bibili, sasabihin niya, magtatanong pa yan sa mga biro, may gusto siya na mahal. Sabi ko, bibili ka niyan? Sasabi ko, mahal-mahal niyan, hindi natin kaya yan. Kayang-kaya ng Lord yan. Hindi siya tumitingin sa presyo. Ako pag nakita ko kung ilang digits na, yoko yan, mahal yan, hindi ko kaya yan. See, iba yung namin. Hanggang sa natutunan ko kung ano yung faith. So, my husband was my mentor in faith. Kasi nga yung kinalakihan ko. Until I learned na pinag-aralan ko about faith, sabing ganon, ang faith is, may titulo ka na, hindi mo pa hawak yung gusto mo, pero may titulo ka na nun. Okay? So, natutunan ko na ang faith, napiplease ang Lord kapag doon siya sa Kanya humihingi at nagtitiwala na siya ang magbibigay ng hinihingi mo. So, nung nabasa ko yun sa Deuteronomy 28, you will never borrow. Ikaw ang magpapahiram, hindi ka manghihiram. You will be above only. You will be the head, not the tail. Okay? Nagkatumimo po sa akin yung you will not borrow. Okay? Ikaw ang magpapahiram, hindi ikaw ang manghihiram. Natutunan ko sa buhay ko, hindi ako nag-credit card, hindi ako pero lahat ng pangangailangan ko, maring hindi agad-agad, pero nabibili ko. Hindi ako nag-credit card, wala akong hiniraman, hindi ako nag-loan on something, pero nakukuha ko. So doon natutunan ko yan. If you hold on to the scripture, panghawakan mo, yun ang faith na na sinasabi. Wala pa sa'yo, pero alam mong darating sa'yo. So, natutunan ko yan even sa pag-aasawa. And late ko na, 34 na po ako nakapag-asawa. Halos lagi tuwing Pasko, ako ang tapunan na hanggang ngayon, mapamangking ko, nauna pa po na nakapag-asawa kaysa sa akin. Pero, it's never, delays are never denials from the Lord. Okay? At the right time nakita ko, habang naghihintay ko, the longer I wait, mas maganda yung paghihintay na natamo ko. It's always worth waiting for yung nilalaan ng Panginoon para sa akin. Okay? So, natutunan ko po yun. So, yun ang faith. Now, dati po, hindi ako marunong humingi ng malalaki kasi pakiramdam ko hindi kaya ng Pero ngayon, natutunan ko. When I look at the scriptures, so sinasabi ng Lord,
you ask, it will be given unto you. Walang kondisyon. Walang sinabi kung ano ang hihingin nyo. And then, sabi ko, keep on asking. Magkakaroon kayo. Keep on knocking and the door will be open. Sabi ganon, keep on seeking and you will find. So, kailan ka hihinto dang, sabi niya, ng paghingi? Kapag nakamit mo na. Kasi keep on and you will find if you seek it. Okay? At tapos ang sabi niya sa John 15:7, tumimo din to sa heart ko. Sabi niya ganon, if you remain in me, Jesus Christ is speaking this. If you remain in me and my words remain in you, you can ask for anything you wish. Nakalagay doon, ibang versions tinignan ko. Anything you want, anything you desire, and it will be granted unto you. Nung naano ko po yan, I started asking big from the Lord. Okay? Katulad ni Rafi, hindi ko na nilimitahan ang Panginoon. Okay? And I asked, nung naundoy po kami, naano kami kasi yung niloan naming car, kaano lang po yon, brand new, naundoy, pina-repair namin and so on, nadoble. Na ano po kami doon na sa loan ang hirap bayaran kasi parang nadoble yung dapat namin bayaran. Kasi ano po yun. And simula no parang nahirapan kami financially and so on. But I started asking big from the Lord. Until recently, meron kaming dapat na ibalik na pera na nahiraman namin. I asked for the Lord for 7 figures. 7 figures po. I think I started that around 2012. So, minsan may times na mukhang hindi maibibigay, malaki. Pero, I thank the Lord kasi just this month, ando na po yung 7 figures na hinihingi ko sa Panginoon. I didn't know how that happened, but I know the Lord blessed the work of our hands. Kasi one of His promises in the scripture, sabi ganon, I will bless the work of your hands. So, ako, I just continue doing kung ano yung ano ko, ang dapat kong gawin. I continue tithing, giving, and alam ko, bumabalik yan. And the Lord, if you ask big, the Lord would also answer you big. So, that is faith. Okay, so now, I ask big from the Lord kasi wala namang condition ng Panginoon. If you ask, it will be given. So, glory to the Lord our God. Oh, tama na. So, mag-closing. Hindi closing. Linga muna dito. So, we pray. Mag-closing prayer tayo para sa message. So, we pray. Yes, O Lord, we praise you and give thanks to you, Lord, for thou art gracious, Lord, and merciful to us. Thank you, Lord, for your favor na pinagkulob po sa amin, even for doon sa testimony ni Dang Malingan, Lord, sa aming pamilya. Thank you, Lord, na nakita namin na kayo po ay gumagalaw, Panginoon, doon sa mga pangangailangan namin, even for our wants, Lord, ay pinagkalob nyo rin, Panginoon. Thank you for teaching us. Thank you, Lord, for being with us always, thou art faithful to us, Lord. Sometimes ay kakamali kami, but we know, Lord, na lahat na blessings na natanggap namin ay dahil lang po sa iyong ginawa. It's your account, Lord, that we trust to and not on our performance, O Lord. We praise you, Lord, and give thanks to you sa iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. So, praise the Lord. Yung sa giving. Ayun. Magandang hapon sa inyo lahat. At na-bless ba kayo sa message ni Brother Rafi? At pati si Ate Dang sa kanyang testimony.
Katulad ng mensahe ni Brother Rafi tungkol sa pananampalataya, kapit lang tayo. Ah, kapit lang tayo sa ating pananampalataya at kahit anong pagsubok sa buhay natin, alam natin ang Panginoon lang ang magbibigay ng kalutasan sa lahat ng ating mga problema. At meron akong babasahin dito sa Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang Filipos 4:6-7 ay isang malakas na paalala upang makahanap ng kapayapaan at kagalakan sa Diyos na maging sa gitna ng mga pagkabalisa sa buhay. Inihikayat nito ang mga mananampalataya na palitan ang pag-aalala sa panalangin, pagsusumamo at pasasalamat na nangangako ng kapayapaan. Ang Diyos ay magbabantay sa kanilang mga puso at isipan. Ang paliwanag ng mga salita. Huwag kang mabalisa tungkol sa ano paman, ngunit sa lahat sa pamamagitan ng panalangin at hayaan ang iyong mga kahilingan na ipakilala sa Diyos. Binibigay diin ng talatang ito na sa halip na hayaan ang mga alalahanin na ubusin ang mga ito, ang mga mananampalataya ay dapat lumingon sa Diyos sa panalangin na ipinahayag ang kailang mga pangangailangan ng taus-pusong pagsusumamo at pasasalamat. Ipinangako nito na ang kapayapaan ng Diyos na mas malalim kaysa pag-uunawa ng tao ay protektuhan at mapangalagaan ang mga puso at isipan ng mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinaalalahanan niyo po kami na hindi dapat kami mabalisa tungkol sa ano paman, ngunit sa bawat sitwasyon sa pamamagitan ng panalangin at petisyon na may pasasalamat, dapat namin ipakilala sa Diyos ang aming mga kahilingan. Ipinagtapat namin kung minsan ang aming puso ay mabigat sa pag-aalala, ngunit pinili namin palayain ang mga pasanin na ito sa iyong mapagmahal na mga kamay. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong katapatan at makatanggap ng kapayapaan sa iyong harapan. Nagpapasalamat kami para sa iyong pagkakaloob at sa kapayapaan na higit sa lahat ng pag-uunawa. Pinili namin dalhin ang aming mga alalahanin sa Diyos, sa iyo, sa pamamagitan na may pasasalamat sa lahat ng iyong mga pagpapala. Gabayan niyo po kami na magtiwala sa iyong perfectong plano. Alam na ang iyong biyaya ay sapat para sa bawat pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, nagdarasal po kami. Amen.
Tumayo po tayong lahat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, awitan natin ang ating Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay. Ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat and God bless po. Next week po, we are inviting everyone. Si Brother Dylan po ang mag-speak. Apo, next week po.